Tila may humaplos sa puso ko. Lalo na't pursigido talaga itong matuto para lang sa akin. Bihira na lang ang mga ganong lalaki sa panahon ngayon. I promise, I learned to cook it. He declared, his voice filled with determination. Mahal, it's fine. Ano ka ba? Look at you. You're already tired and sleepy. Mas maganda magpahinga muna tayong dalawa. And you still look drunk. Nang makarating kami sa kwarto, ay dahan-dahan ako nitong ibinaba sa kama. Kalaunan, tumabi ito sa akin. Niyakap ako na mahigpit. Sa aming silid, nanatiling bukas ang bintana habang ang malakas na hangin ay pumapasok. Pumapayagpag ang kurtina at sumasayaw sa bawat paghampas nito. Kahit na ang gabi, nagiging malamig. Hindi ko yun nadarama dahil sa init ng yakap ng aking asawa sa akin. Ang yakap niyang nagbibigay ng init ay sapat na upang balutin ang aking katawan. Nagbibigay ng kalinga laban sa lamig ng gabi. Sa oras na iyon, unti-unti nang bumababa ang aking mga talukap. Hindi ko na malayan ang paglipas ng oras habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin na sumisilip sa aming bintana. Dahan-dahang inabot ako ng antok. Hanggang sa wakas, tuluyan ako nakatulog sa pagitan ng bisig ng aking asawa. Nang magising ako, 9:00 na ng umaga at malamang nakapasok na ang mga bata sa paaralan. Parang ayaw pang magpakawala ng kama sa akin. Dahil sa bawat pagtatangkang bumangon, ay tila hinihila ko pabalik ng malambot na kama. Bagamat medyo inaantok pa nga ako, hindi ko maiwasang maramdaman ang kumakalam na sikmura. Napakaganda ng panaginip ko tungkol sa mga kakanin. I can't help but to imagine myself eating another bilao of kakanin. Gusto kong bumili muli ng isang bilao at hindi ko maiwasang ngumiti sa tuwing naiisip ko iyon. It's such a good day when you start your day with the food that you are craving for. Kinakailangan ko ng bumangon at simulan ng araw. Subalit parang ang katawan ko ay may ibang balak na tila ayaw pang bumitaw sa mainit na kama. Subalit ang gutom ay hindi ko na kayang palampasin pa. Kaya't kahit na may kakaibang kapit pa ang aking katawan sa kama, hindi ko na maiwasang bumangon. Napansin ko na nakasarado na ang bintana at maging ang mga kurtina nakababa na. Napangiti ako sa pag-aalala niya sa akin na tila ba nais niyang iparamdam sa akin na mas mabuti kung patuloy akong makakatulog. Hindi ko mapigilan ang aking pagtawa sa isiping iyon at agad akong tumayo upang buksan ang bintana at hawiin ang kurtina. Sa sandaling iyon, napapikit ako habang sinasalubong ang sinag ng araw. Mula sa aming kwarto, tumuhay ako sa aming hardin na sagana sa mga bulaklak. Ang iba't ibang kulay ay nagpapaligsahan sa kanyang kagandahan na tila ba nagbibigay ng isang maligayang pagbati sa umaga. Ang malambot na simoy ng hangin nagdadala sa akin ng kapanatagan habang naririnig ko mga huni ng ibon at masasayang pakpak ng mga paru-paro. Napakaganda ng tanawin at sa sandaling iyon, hindi ko maiwasang maaalala ang mga masasayang sandali na aming pinagsaluhan dito ng aming munting paraiso. Ang aming hardin ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan, kundi isang tanawin ng pag-asa at pagmamahalan. Isa ito sa mga paborito ko na puntahan sa aming tahanan, ang aming hardin. Isa sa mga saksi ng pagmamahala naming mag-asawa. Nagawi ang aking mga mata nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at doon ay nakita ko ang aking machong asawa papasok. Tanging ang kanyang apron at boxer lamang ang kanyang suot at ang nakikita kong pawis sa kanyang noo at ang magulong buhok ay lalong nakadagdag sa kanyang kagwapuhan. Umaga pa lang at talaga namang ang ganda at ang sarap na ng tanawin ko. Ang kanyang presensya ay tila isang lihim na regalo na ibinigay sa akin ng umaga. Hindi ko napigilang ngumiti at mapalunok sa tuwa habang iniisip ko kung gaano siya kahalaga sa akin. Ang bawat galaw niya ay puno ng lakas at determinasyon. At sa simpleng pagtatrabaho niya, ay makikita mo ang sipag at pagmamahal na ibinibigay niya sa aming pamilya. Ang kanyang hubog na katawan ay nagbibigay ng inspirasyon sa akin. At ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng kanyang kabutihan at pagmamahal. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, hindi ko mapigilang mahalin siya ng higit pa at ipagpasalamat ang bawat sandaling kasama ko siya. Good morning to my beautiful wife.
I have a special breakfast for you. Lumapit ito sa akin. Binigyan niya ako ng isang halik. May dala-dala itong pagkain. Hindi ko maiwasang matakam at mapangiti nang makita ang inihanda nito para sa akin. Ikaw bang nagluto nito? O binili mo? Niluto ko yan, wife. Alam ko naman na mas magugustuhan mo kapag pinaghirapan ko. Nagpaturo ako kay Manang Sita. Kumuha ko ng isang pirasong butche mula sa hawak nitong Tupperware at tinikman ko iyon. How's it, wife? Pwede na. Pwede ka na magbenta ng butche. Ang sarap nito, mahal. Are you sure you're not lying? I teased, picking up another piece of butche and taking a bite. Hindi na ako makapaghintay, mahal, na mahawakan si Baby Butche. Natawa ako sa sinabi nito habang siya hinihimas-himas ang aking tiyan. Hindi pa rin ako tapos sa pagkain ng butche. Yeah, Baby Butche it is. On that calm Saturday morning, the sun painted our garden with a gentle warmth as we settled around the table for breakfast. The smell of freshly brewed coffee, mixed with the tempting aroma of pandesal, baking in the oven filled in the air. My husband, always attentive to our needs, stood by the stove, skillfully preparing tocino and crafting a delicious garlic fried rice with eggs. Kahit simple lang ang nasa hapag namin ngayon, masaya na ako dahil wala iyon sa kung ano man ang nakahain sa hapag. Kung hindi tungkol ito kung sino-sino ang mga taong kasama mong kumain sa hapag. Mommy, can you pass the pandesal please? Thank you. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawang pagbasag ng anak naming si Luna sa favorite vase ko. Hindi ko gustong pagsabihan ito dahil paniguradong sasama na naman ang loob ng anak ko. Wife, don't. Luna, may kamay at paa ka, di ba? So kaya mo kumuhang mag-isa. Masyado ka nang spoiled, ha? You can't even get your own food. Your mom is not your maid, and she's pregnant. Dahil sa sinabi ng asawa ko, napahinto ako sa pagkuha ng pandesal na iaabot sana sa anak kong si Luna. I say, please naman, daddy, di ba? But yeah, fine. Sasagot pa sana ang asawa ko, pero pinandilatan ko ito ng mga mata. Umagang-umaga kasi. Ayoko na masira ang araw ko. Dahil pag pinagalitan na naman ito ang anak naming si Luna, panigurado, magwo-walk out na naman ito sa samaang loob. Napansin namin ang pagdating ni Manang Sita na mabilis tumakbo patungo sa gate. At pagbukas nito, lumabas ang kotse ni Noah. Hindi ko napigilang ngumiti. Sa wakas, narito na rin ang aming panganay. Nagpaalam kasi siya na mag-overnight kasama ang kaibigan dahil meron siyang project na kailangan tapusin. Hindi namin siya pinagbabawalan ng labis-labis. Lalo na nga at nasa tamang gulang na siya. Alam naming may kakayahan siyang magdesisyon at may sapat ng kaalaman sa pagtukoy ng tama at mali. Gayunpaman, mananatili kaming nasa tabi niya para gabayan siya sa anumang desisyon na kaya niyang gawin. Mas tutok kaming mag-asawa sa aming anak na babae dahil napakatigas ng ulo nito at mahirap pakiusapan. Madalas itong padalos-dalos sa paggawa ng mga desisyon. Ang gusto ko rin sana para sa anak naming si Luna ay hayaan siya sa kanyang mga desisyon. Subalit sa edad na 15 anyos pa lamang, kailangan na niya na masusing paggabay dahil siya lamang ang kaisa-isang babae sa aming pamilya, kaya't sobrang protektado rin siya ni Noah at Damien. Good morning, Mommy! Pagbaba nito na sasakyan, ako ang kauna-unahan nitong binati. Hinalikan ako nito sa pisngi at sunod na binati ang ama at mga kapatid na nasa hapag. Napansin ko ang plastic nitong dala. Hindi ko maaninag kung ano iyon. I have something for you, Mommy. I know that you will like it. Butche, for Baby Butche and Mommy. Itinaas nito ang daladalang plastic. Hindi ko maiwasang mapangiti nang iabot nito iyon sa akin. Ang mga mata ko'y nagniningning nang makita ang mga iyon. Salamat, anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko at niyakap ito, pinupog pa ng halik, na ikinatawa naman nilang lahat. Mommy, enough! I'm already hungry. Who cooked the breakfast? Narealize ko na hindi ko pa pala binibitawan ang anak ko mula sa pagkakayakap sa kanya. As we sat in the garden, enjoying the morning sunlight and the food my husband cooked, I felt a deep sense of happiness. Sharing a meal with my family. I made that dish, son, sabi ng asawa ko, na tahimik lamang sa gilid. I really miss your cooking, Daddy, Noah replied.
These moments, sharing good food with loved ones, were what made all effort in the kitchen worth it. May gusto ko bang sabihin sa akin, anak? I patted his shoulder. He just gave me a warm smile. Can we talk, Mommy? Tumingin muna ako sa asawa ko, asking for a permission upang umalis sa garden. Mukhang seryoso ang gustong sabihin sa akin ng anak kong si Noah. Pumunta kami sa tabi ng pool at doon umupo. Hindi pa naman masyadong masakit sa balat ang sinag ng araw. At isa pa, may lilim naman kahit papano rito sa bandang kinauupuan naming dalawa. May problema ba? Ilabas mo lang yan sa akin, anak. Napadako ang tingin namin nang may umupo sa tabi ko. Walang iba kundi ang asawa ko. Mukhang nag-aalala rin ito ng biglang pagbabago ng mood ng anak namin. Noah let out a big sigh and looked at us with a mix of worry and determination. It's not what you think, Mommy, Daddy. He started, his voice shaky. My husband's voice became firmer, offering Noah a sense of security. Just tell us, what's on your mind, anak? He said, his eyes steady and determined. Paniguradong hindi na makakapagdalawang isip pa ang anak nila. Nasasakal ka na ba, anak? Masyado ba kaming mahigpit at ayaw mo nang tumira kasama namin? Hindi ko maiwasang maging emosyonal. I know, Mom. You'll be mad at my decision. He continued, his voice tinged with apprehension. But I promise I will be responsible. I won't disappoint you. Mommy, Daddy. And Mom, it's not like that. Bibisita pa rin naman ako eh. Huwag kang mag-alala. I will be home every weekends. Promise. Mahal, hayaan mo ng anak natin. Malaki na siya. And besides, it's also for his study. May tiwala naman tayo sa kanya, hindi ba? At hindi niya pababayaan ang sarili niya at ang pag-aaral niya. Huwag ka nang umiyak dyan. Binata talaga ang anak nating si Noah. Hindi ko pa rin magawang matanggap na gano'n ang magiging desisyon ni Noah. Dahil ba may butchik ang dala? Sa tingin mo, makukuha mo na ako sa ganito mo? Kung gusto mo umalis at bumukod, sige, iwan mo na kami. Total, nasa tamang edad ka na naman na. Heto, sa'yo ng butchi mo. Hindi ko talaga napigilan ng sarili ko na sabihin iyon dahil sobrang sama ng loob ko kay Noah. Nawalan ako ng gana na kumain ng butchi na dala nito. Kahit na gustong gusto ko ito, hindi ko magawang lunukin dahil sa sama ng loob ko sa anak ko. Mommy, it's not like that. Please pakinggan mo muna ako. Hindi ko na ito tinapunan pa ng tingin. Tumalikod na lamang ako. Bahala siya sa buhay niya. Iwinaksi ko ang kamay nito nang sinubukan nitong ako'y pigilan. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Mas mabuti na lang siguro na manatili na lamang ako sa kwarto at magpahinga. Third person's POV. Noah felt a heaviness in his chest as he watched his mom walk away, her face showing a mix of disappointment and sadness. He wanted to explain himself more and try to bridge the gap growing between them. Hindi pa rin panatag ang loob ng binatang si Noah sa sinabi sa ama, lalo na't kilala niya ang kanyang ina. Hindi ito kaagad-agad nagtatampo at pag nagtampo, mahirap itong suyuin. Sa kabilang banda naman, tahimik lamang na nakamasid si Misha, ang ina ni Noah, mula sa bintana ng kwarto ng kanyang asawa, kung saan nakikita nito ang mga tao sa garden, maging sa pool kung saan naroroon ang kanyang mag-ama. Masama pa rin ang loob niya sa balak ng anak na bumukod sa kanila. Mahirap kasing isipin na mawawalay na ito sa kanila. Hindi niya lubos maisip na darating ang araw na tatanda ang mga anak niya at tutungtong sa hustong gulang at bubukod sa kanila. Tila ang hirap nitong isipin, lalo na kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun. Alam niya na nasa hustong gulang na ang anak nilang si Noah, ngunit tila hindi niya lubusang matanggap na maging sila Luna at Damian, balang araw bubukod na rin sa kanila, kahit na wala pa sa kasulukuyang sitwasyon. At ang lahat ay pawang nasa isip pa lamang niya. Hindi mapigilan ni Misha ang mapaluha. Hindi niya nais na mapaiyak ang kanyang sarili. Ngunit ang damdamin ay hindi mapigilan. Sa kanyang mga anak, lalo na si Noah, nariyan ang lubos niyang pagkakakilanlan. Hindi niya nais masaktan ang kanyang anak, kaya't marahil ay mas mabuting kausapin niya ito kapag wala ng emosyon na sumasalubong sa kanilang usapan. Ang pagiging buntis ay maaaring magdulot din sa kanya ng pagiging labis na emosyonal. Habang nagbubuntis, maaaring masensitibo siya sa mga emosyon at sa mga pangyayari sa paligid.
Ang bawat salita at kilos ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanya, kaya't mahalaga na mapanatili niya ang kanyang kalmado at mahinahong pag-iisip. Sa kabuuan, ang sitwasyon ay nagdudulot ng pag-aalala at pangamba kay Misha. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang mga pagbabagong darating, lalo na't kaakibat nito ang paglisan ng kanyang mga anak. Subalit sa kabila ng mga hamon at kawalan ng katiyakan, nais niya maging matatag at maging handa sa anumang darating na pagsubok. Kailangan niya maging matatag dahil siya at ang kanyang asawa ang magiging sandala ng kanilang mga anak. Napaatras si Misha nang mahuli siya ng asawa na nakasilip mula sa bintana ng kanilang kwarto. Wala itong nagawa kundi ang mahiga na lamang sa kama. Sa ngayon ay kinakailangan niya munang magpalamig at magpahinga. Naalimpungatan si Misha dahil sa pagbukas ng pintuan ng kwarto nila. Hindi nito inaasahan na makakatulog nang may sama ng loob sa anak na si Noah. Nilingon nito kung sino pumasok sa kwarto at walang iba kundi ang kanyang asawa na si Tyler. Nang sumulyap ito sa bintana ng kwarto na nakabukas, medyo makulimlim at mukhang nagbabadyang bumagsak ang isang malakas na ulan. Napayakap ito sa kanya at bagyang hinila ang kanyang leeg. Ang makapal nitong kumot nang pumasok ang napakalamig na simoy ng hangin. Hindi pa man bumabagsak ang patak ng ulan, galit na ang kalangitan. Sobrang itim, maging mga ulap, halos wala nang matanaw. Nagising ba kita, mahal? Pasensya na, I just wanted to check on you. Gutom ka na ba? Umupo ito sa dulo ng kama, habang si Misha na natiling nakahiga sa kama at balot na makapal na kumot ang katawan. Hindi pa naman ako gutom. Pero gusto ko ng butse, pandesal at mainit na kape. Hindi maiwasan ni Misha ang mangiti nang tumabi sa kanyang asawa at nagsalo sila sa iisang kumot. Hinapit ni Tyler ang asawa upang maibsan ang lamig na nararamdaman nito. Tyler's love grew stronger every day. After they got married, they promised to be there for each other through thick and thin, and he meant it. Whenever they were together, he made Misha feel safe and loved. In quiet times, when they were alone, Tyler showed his love in many ways. Their marriage was like a safe place where their love could grow. They faced good times and bad times together, always sticking by each other's side. Sa loob ng 10 taon ng kanilang pagsasama, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga pagtatalo at hindi pagkakaintindihan sina Misha at Tyler, tulad ng ibang mag-asawa. Ngunit sa kabila ng mga ito, sila nagpupunyagi na pag-usapan ng mga ito at magbigay ng katahimikan sa ilang sandali. Alam nilang mahalaga ang bawat salita sa kanilang ibabato dahil baka ito na ang naging dahilan ng panghihinayang sa huli. Hindi nila hinahayaang magdaan ng isang araw na hindi sila magkakasundo at lalo na't hindi pinapayagan ni Tyler na matagal na magtampo ang kanyang asawa. Hindi niya kayang tiisin na may sama ng loob si Misha sa kanya, sapagkat alam niya na hindi ito mapapakali hanggang sila hindi magkakaayos. Sa bawat alitan, kanilang pinipilit na maintindihan ng isa't isa at hanapan ng solusyon ng anumang problema. Ang bawat salita ay pinag-iisipan ng mabuti at ang bawat kilos ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Hindi nila pinababayaan ang kanilang pagsasama sapagkat alam nilang mahalaga ito at nagpapalakas sa kanilang relasyon. Bagamat may mga pagkakataon na masakit at mahirap, ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na bumabangon sa bawat hamon. Sa bawat tagumpay at pagsubok, sila ay nagiging mas matatag at nagiging mas malalim ang kanilang pagmamahalan. Sa pagsasama ng 10 taon, natutunan nilang tanggapin ang bawat pagkakaiba at mahalin ang isa't isa sa kabila nito. Hindi sila perpekto, ngunit ang kanilang pagmamahal at pagpapasakit para sa isa't isa ay patunay na sa kanilang dedikasyon, sa kanilang pagsasama. Ang bawat sandali ay mahalaga sa kanilang pagsasama. Ang pagtatalo at hindi pagkakaintindihan, bahagi ng buhay mag-asawa. Ngunit ang mahalaga, kung paano nila ito hinaharap at pinagdadaanan ng magkasama. Sa pamamagitan ng pag-uusap, pagpapakumbaba at pagbibigayan, patuloy nilang pinalalakas ang kanilang samahan at nagpapatibay ng kanilang pagmamahalan. Mahal, halika na. Baka gutom na kayo ni baby. Ayoko pa naman na nagugutom kayong dalawa. Pwede bang dito na lang ako? Tanong ni Misha habang pinagmamasdan ang makulimlim na kalangitan. Will you be okay?
Oo, huwag kang mag-alala. Mariing sinabi ni Misha sa kanyang asawa na may matamis na ngiti sa labi na naglalayong mapanatag ang loob ni Tyler. Sa sandaling lumabas ang asawa, agad naman tumayo si Misha mula sa pagkakahiga upang isara ang bintana. Sa labas, biglang nagpatak ang malakas na ulan. Natila'y bumubuo ng isang magandang musika sa bubong na nagdudulot ng kapayapaan. Mula sa loob ng kanilang tahanan, napapakinggan ang nakakakalma at nakakapawi ng lungkot na tunog ng mga patak ng ulan. Dati, ang ulan ay sanhi ng takot para kay Misha. Ngunit dahil sa tulong ng pagmamahal ni Tyler, ang takot ay unti-unting napalitan ng masayang alaala sa gitna ng ulan. Marami siyang masamang karanasan sa ulan, mga sandaling nagdudulot sa kanya ng matinding takot, lalo na noong minsang makunan siya habang umuulan. Natatandaan pa niya kung paano niya ipinagdusa ang sarili sa gitna ng ulan. Pinayagan ng sarili na malunod sa lungkot, kasabay ng pagdagsa ng mga patak ng ulan sa kanyang katawan. Ngunit ngayon, sa pagkakaroon ni Tyler ng kanyang buhay, ang ulan ay hindi na lamang simbolo ng takot, kundi ang pagmamahal at proteksyon. Sa bawat pag-ulan kasama niya si Tyler, na nagbibigay sa kanya ng lakas at kumpiyansa, ang ulan ay naging pagkakataon upang muling maging malaya at maging masaya sa gitna ng kalungkutan. At sa bawat sandaling kasama si Tyler sa ilalim ng ulan, lalong lumalalim ang pagmamahala nila at ang pangako nila sa isa't isa na haharapin ang bawat pagsubok na magkasama. Misha pulled up a chair and settled herself by the window, where she had a perfect view of the outside. The table positioned there was just right, adorned with various items, including the small potted plants she had bought from the market. Pinagmamasdan niya ang bawat pagpatak ng ulan, accompanied by the loud clap of a thunder, followed by a flash of lightning. For some, the lightning might have caused fear, but for Misha, it was nothing out of the ordinary. The rain wasn't pouring heavily either. Mula sa kanyang bintana ay pinanonood niya ang mga bata na kapitbahay nila. Hindi alintana ang lakas ng ulan. Napangiti siya, ang tawanan at masayang paglalaro ng mga bata ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabataan. When rain meant fun and adventure. Sa pagtayo ni Misha upang isara ang bintana, bumalik sa kanyang alaala ang masasayang sandali nung siya'y bata pa. Doon sa mga panahong kasama niya ang kanyang mga kuya, naglalakad sila papunta sa ilog para maligo at sumasayaw sa gitna ng ulan. Tuwing umuulan, nagiging laro ang pagligo sa ilog para sa kanila. Ang mga patak ng ulan na bumabagsak sa kanilang mga katawan ay parang himig ng kaligayahan na nagbibigay ng saya sa kanilang mga puso.